Pero ang origin niyan ay sa Osaka City, not in Tokyo. Pero kasi dahil ang Japan is more on arrangement, yung presentation, yung art nila, oo, diyan nila nilalagay sa kanilang mga dishes. Minsan nakatusok doon. That is impolite for them. Saka yung mga tuyo, hindi pwede. Hindi ka pwede magpiprito sa loob ng bahay mo dahil super baho sa kanila yan. Partner and listeners, kumain na ba kayo? Actually, oo. Pero parang hindi pa ako busog. Oh, don't worry partner because I got you that today, meron tayong mga maihinit na ihahain sa inyo. Oo, masarap ba yan? Nakakabusog ba? Of course, mabubusog ka talaga dito because in this episode, we'll talk about the joy, the meaning, and the culture of food. Kaya naman partner, kung gutom ka na hindi lang sa pagkain, kundi sa kwentuhan, sa kultura, captivating memories, tara na! Yes, totoo yan. Today, we are serving you stories of culture, memories, and the real flavor of being Filipino. Because the food doesn't just feed us, it makes us. This is Ekay at isang malinamnam na araw sa inyong lahat. And this is Sheila, hindi Sheila, hindi rin Shiloh, kundi Sheila. And we welcome you a flavorful day. Samahan niyo kami dahil marami kaming bagong mga kwentong nagmamasid. Nakikialam, nakikisalo at tumatawid. Mga usaping tawid kultura at tawid karanasan. At tuwid pusong may saysay at pakialam. And we welcome you to another episode of Podcast Serye, Com, Culture, and Context, where we come together Celebrate culture and dive into context. Dahil nga today, we are having a feast of surprises. Partner, meron tayong inimbitahang mabubusog in this episode. Yes, we are not just discovering the flavors of the Philippines, listeners, dahil today we are joined by a special guest to share more about their culture as well. Tama. And to answer the question of how do the foods we enjoy tells our story, our identity, and our culture, we are joined today by a very special guest with a rich and deep connection to the Japanese culture. Yes, she has lived in Japan for almost 30 years, working in healthcare, starting a family, and fully diving into a Japanese culture. Marami siyang baong kwento ng kultura at karanasan na maibabahagi niya sa atin ngayon. Kaya naman, listeners, please welcome our very special guest, Miss Mila Sayaman. Thank you, best pa, Miss Mila. Nakamusta po kayo? Hi, so this Genki desu. Ano po yung meaning naman? Sinabi. Okay naman ako, mabuti naman. Good to know po, Miss Mila. Kamusta po yung naging experience or yung buhay niyo po sa Japan naman? For living 30 years. Yeah, oo. Okay naman, buti naman. I was 24 years old noon. First time ako ng Japan. Yeah. Nani mo wakaranay, wala akong kaalam-alam sa language ng Japan. So, feel na nagustuhan ko kasi talagang napakalinis ng Japan. And masyadong safety country. Kaya siguro dahil doon, nagtagal ako. And then doon ako nakabuo ng sariling pamilya na rin. Alam niyo rin ba, listeners, hindi lang si Miss Milang makakasama natin ngayon. Wow, meron po partner. Yes, may makakasama pa tayo. What better way to introduce and talk about our culture, di ba? None other than food itself. Tama, pero tama yan guys, na talagang literal na titikman natin dahil kaya kagaya nga ng sinasabi namin today that this episode, it is going to be all about food. Kaya naman, partner, kain tayo! Anong meron tayo dito ngayon, partner? Partner, meron tayo dito one of the best comforting Filipino classic food na tinatawag na sisig, di ba? Partner, alam mo ba na yung sisig? Kahit saang lumingon ka sigurong street sa ating bansa, talaga makakakita ka ng ng nagbebenta ng sisig. At hindi lang yan, partner, hindi lang to pampulutan. Na talagang best partner siya kung nakahalo siya sa ibabaw ng sobrang init na kanin. Yes, sizzling, flavorful, at swak sa kanin. This Kapampangan heritage dish is more than what meets the plate talaga, partner. No? That's a story of Filipino diskarte, creativity, and culture. Alam mo ba, partner, na si Miss Mila, meron siyang inihandang pagkain dito sa atin na siya mismo mga listeners ang nag-prepare at nagluto. Yes. Miss Mila, pwede niyo po bang i-describe or sabihin sa amin kung paano po itong Japanese delicacy na hinanda niyo po sa amin ngayon? Ayan.
Ayan yung tinatawag na okonomiyaki. One of the famous na dish ng Japan. Pero ang origin yan ay sa Osaka City, not in Tokyo. And since kasi ang Osaka, diyan dati nakatira ang emperor, king and queen. So ngayon kasi nasaan sila ngayon? Akasaka in Tokyo. So talagang culture, tradition ng Japan kasi more on ano sila eh, yung presentation sila kung tayo, pancake lang yan, di ba? Pero kasi dahil ang Japanese, more on arrangement, yung presentation, yung art nila, oo, diyan nila nilalagay sa kanilang mga dish. Ano pong tawag ulit dito, Miss Mila? Okonomiyaki. Yeah. Gusto mo ba partner Yeah. sa titikman na? Ayan. Instead na flour lang, meron siyang vegetable. So, healthy kasi ang mga Japanese. Oo. So, di ba, kanina nakita natin, partner, na aside sa very classic Filipino food na explain ni Miss Mila na talagang yung art yung nagpapakilala sa Japanese culture when it comes to presenting their food. Yes, pansin ko rin talaga na iba rin yung social cues dito sa atin sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, for sharing talaga yung mga serving natin sa Pinoy ulam. So, wala tayong makikita dito na pang-isahan lang. Kailangan talaga 6 to 10 people yung kumakain ng pagkain natin. Ayun yun kay Prof. De Leon from NCCA. Yes, kung tayo ay, as a Filipino, ay very collectivist, kanina nakikita natin. At later on, guys, makikilala pa natin kung ano pa talaga yung mga food etiquettes na meron ang ating Japanese culture. Kaya naman, Miss Mila, ano po yung sa Japanese yung mga masasabi yung very staple or classic na talagang hindi nawawala sa hapagkainan nyo po? Lagi siyang kasama sa meal nyo po sa Japan. More on fish and vegetable sila. Wala sila yung talagang basta healthy, yun lang. Ang Japan kasi balance. May konting rice and then may dish kung isda and then meron siyang mga pipino, mga ganon. Mga pickles, oo. So balance hindi maraming kanin. Oh, so ganun po pala yung Japanese culture sa pagkain. Balance. And since kasi malamig na country, hindi nawawala ng miso soup. Talagang very healthy po pala sa yung Hindi sila malasa, less lahat. Matabang. Kung sweet naman, matabang din na sweet. Walang maalat, no. Ano lang talaga, minimal lang. Talagang lahat less. pansin natin, listeners, na ganun po pala na ang Japanese ay wala siyang classic talaga na hindi katulad sa Philippines na lagit-lagi, hindi kulang po sa atin kapag, di ba sa Pilipino, kulang na kulang kapag walang kanin. Pero nasabi nga ni Miss Mila na ang Japanese ay very strict sa kanilang diet na talaga dapat well-balanced ang mga inihahanda nila. Like may portion of food, meat, fish, ganyan, and then soup dahil malamig po sa kanilang bansa. So, ayan. Kaya, listeners, ang mga pagkain masarap talaga kung hindi lang pansarili lang din, pero kailangan well-balanced po talaga, Miss Mila. Ito po, may tanong po kami na, ano po yung considered kaya na masarap or distinct feature ng pagkain sa Japanese? Siyempre, usually, pinaka-popular dyan yung sushi or sashimi. Raw fish yan. Mas sila sa mga raw, kahit sa vegetable. Ang Philippines sa ibang country, niluluto. Sila more on raw. Kasi kaya nga phenomenal ngayon talaga ang Japanese kasi global yung influence nila talaga pagdating sa food. Nagulat nga ako, pagdating ko rito, meron na rin mga sushi. So, it means talaga na globally, talagang nag-e-expand na yung mga Japanese dishes. Yan. Yes. Ayun na, narinig natin na grabe na yung influence din ng Japanese culture as of this day. Kaya naman, listeners, nabanggit natin kanina na talagang kung ang Pilipino ay hindi nauubusan ng kanin sa kanilang mesa, yung Japanese pala ay talagang well-balanced ang kanilang diet. Very strict at ayun, yung influence din na meron sila ay talagang iba pa rin talaga pagdating sa culture ng pagkain. Yan, kagaya nga po ng sabi niyo Miss Mila kanina na meron talagang mga social cues o may mga kultura yung iba't ibang bansa. So dito sa Pilipinas po kasi, kapag hindi pa kumpleto yung sa mesa, hindi talaga kami kakain. O kaya kapag hindi pa po nagpe-pray, kailangan hindi muna kami susubo ng pagkain. Tama ba, partner? Sa inyong kultura po ba,
are there certain dining rules na never really said out loud or hindi nyo, or kailangan nyo po talagang sabihin but everyone expect to follow? Siyempre naman sa Japanese mayroon silang mga rules yan. Kahit na ikaw mismo yung nagluto or kahit nandun sa restaurant, kapag ka na-serve na yung food, sasabihin namin na itadaikimasu with action. Itadaikimasu. It means na let's eat, ganon. And then after the meal, siyempre para pagpapasalamat, yung gratitude, thank you for the meal, sasabihin mo ganon. Gochiso sama desta. Ano po yung mga considered na impolite sa Japanese culture kapag sa pagkain? Like yung yung chopstick. When you use chopstick, and then siyempre ibababa mo. Pilipino yan yung kadalasan na nakikita nila. After nila, minsan nakatusok doon. That is impolite for them. Yeah. So after you use it, or even still eating, you have to put your chopstick like this one. Yeah. And then, once na mayroon nahulog na food, hindi mo pwedeng ng sarili mong kamay. Yeah. Oo. So, may mga rules. Oo. For example, this one. You have to eat in chopstick. And then, slurp with tunog. It means na na-appreciate mo yung food. Nung una, talagang hirapan din kami. Kasi talagang spoon, pagtitinginan talaga kayo. So, walang gumagamit ng soup doon na spoon, kundi talaga like this one. Meron na naman tayong bagong natutunan na food etiquettes. Kasi Miss Mila kanina na nabanggit niya na kapag soup talagang slurp. Kasi pag sa Filipino po, pag may tunog, parang medyo na siya, binabastos na yung pagkain. Pero mas na-appreciate po pala ng Japanese kapag may slurp na natunog ang paghigop ng soup. Ayun ma'am, naalala ko lang na sa Pilipinas naman, ang culture naman namin kapag kumakain is kamay naman. So, kamay talaga yung ginagamit namin sa pagkain. So, sa Japanese wala is chopstick talaga. Kasi tayo, mas ganado tayo pag nakakamay, di ba? Lalo na mga tuyo, or saka yung mga tuyo, hindi pwede. Hindi ka pwede magpiprito sa loob ng bahay mo dahil super baho sa kanila yan. So, dahil Pilipina tayo at kain na kain po ang ginagawa ng mga Pilipina doon na may mga Japanese husband, doon sila magluluto. May maliit na burner sila sa labas. Talaga hindi nila matitisa, hindi sila makakain ng tuyo. Listeners, sana ay nakukuha nyo rin yung mga naituturo at naibabahagi sa atin ni Miss Mila para kung once na nakapunta kayo ng Japan, hindi tayo masyadong conscious or awkward sa mga table manners, kumbaga. Dito po kasi sa amin, like meron tayong culture na kailangan collectivist talaga eh. Niyayaya mo lahat ng mga pamilya mo. So, sasabihin nyo lagi, tara, kain na tayo. Ate, kuya, kain na po. Sa inyo po ba? Paano yung way nyo ng pagtawag sa kanila ng, ito na, kakain na tayo, ganyan. Ang gaya na sabi ko kanina, itadakimasu pa rin. Let's eat. Ganun pa rin. And then after the meal, sasabihin mo rin na gochiso sama desta. It means na thank you for the meal or thank you for the peace. Grabe partner, talagang nakita agad natin yung pagkakaiba ng ating mga kultura between Japanese and Filipino. Kaya nga, kung hindi siguro natin malalaman to agad, ahead of time, partner, no, masusubo tayo sa mga pagtitipon. Ayan, and speaking of pagtitipon, partner, curious lang po ako, may pagkakaiba po kaya yung kultura ng Japanese and Philippines kapag celebration or pagtitipon po? Medyo malaki kasi ang Pilipino more on magharbo eh. And then more on oil sila. Pero yung presentation, ibang-iba sa Japanese. Simple way lang ang mga Japanese kung paano nila i-represent yung presentation, yung design, yung arrangement. Kasi ang Pilipino, kapag sinabing occasion, andyan yung mga menudo, nandyan yung mga embutido. Sa Japanese, kahit na maliliit lang ilalagay nila dyan. Pero like this one, may design siya, di ba? Hindi pa pwedeng hindi nila lalagyan yan ng art. Oo, kasi yun yung nature nila. Nang sa ganun, kapag nakita na yung design, yung presentation, mas maano ka na, kainin. Naku, mukhang masarap to ah. And Miss Mila, nais lang din po namin malaman
who provides the food in celebration? Yung celebrant po ba o yung guest? Siyempre naman yung host. Oo naman, kahit naman saan, hindi ba? Mga na-recall ko kanina, pagdating namin, talagang nag-provide pa si Miss Mila ng tea for us. Ito naman po, Miss Mila. Pero ano naman po yung sa tingin niyo na commonly cooked dish in celebration sa inyong culture? Depends on the season kasi. By season. season sila. Oo. Kapag tag-init, kailangan malamig yung foods. Katulad niyan, somen kanina with tempura. And then, kapag naman yung winter talaga, andyan yung oden, plus yung mga ramen. Doon, dinidepend nila sa season nila. Grabe, hindi talaga natin maipagkakaila na meron talaga tayong sariling ang pagkakakilanlan. Depende sa ating pinagmulan. Hindi naman pinagmulan, but like culture na ating na-adapt or what, gano'n. And so bakit hindi natin tapusin ito sa mga masasayang alaala inihain sa atin ng ating mga pagkain? Yes, tama nga. At para simulan, nais namin itanong po Miss Mila sa inyo na if you had to fill in the blank, food make us blank, what would you say po and why? Dahil food is life, di ba? Oo. Doon tayo nag-e-enjoy eh. Oo, kahit anong pagkain, sa buhay natin, i-enjoy natin yan. Kaya, food is life. Para po sa huli naming katanungan, Miss Mila, anong pagkain ang pinaka-importante para sa inyo? Yung pagkain na kakainin mo forever na hindi ka po magsasawa? Yeah, actually, nang umuwi ako, namimiss ko ang Japanese na dish talaga, oo. Yung gusto kong kumain ng ramen, iba kasi yung ramen dito, yung mga cup ramen. Oo. Then, kain ako sa SM. Talaga iba yung lasa. Kahit yung mga sashimi, sushi, hindi pasado yan kasi tropical country to. Kasi ang Japanese talaga sila pagka nag-preserve ng pagkain, they make sure na safe lahat yun. Yung mabibili sa palengke dito, hindi namin gagawin sushi yun. Kasi naibiyahe na yon ng without ng walang temperature. Ang mga Japanese kasi, pagka mga raw, very strict sila sa pag-preserve ng pagkain. Kasi maari makasira sa kanila yung kaya natin. So talagang health as well po Yeah, para sa mga oo. Japanese. No? The food that make us, siguro ito yung the joy that it brings. Wow. Yes. Talaga sa akin, food makes us smile. Wow. Talaga mapapangiti ka kahit anong makitang pagkain yung makikita mo. Oo, pero ako curious talaga ako. Parang gusto ko din po punta agad ng Japan bukas para matikman ng mas authentic yung ramen, yung sushi, and all. Iba talaga siya dito sa Pilipinas, no? Yes. Namang nabusog, hindi lang ang aming tiyan, kundi ang aming kaisipan dahil sa mga naibahaging information at knowledge ni Miss Mila about their culture. Kaya nga, ang daming insight, siksik sa information talaga. Maraming salamat po sa inyong oras at araw ngayon, Miss Mila. Sana ay nag-enjoy ka sa diskusyon natin ngayong araw. Kaya naman partner, sa uulitin. Bye-bye! Kaya naman partner, hindi lang pala yan ang binubusog ng pagkain, kundi Pati puso, kultura at chismis ay connection. Ayan, going back, nabanggit din ni Miss Mila ang paraan ng pagtitipon nila sa Japan at yung kanilang pagsalo-salo. Meron silang katagang sinasabing itidaikimasu bago sila kumain siya kapag tapos nila kumain. Bukod pa rito, naipakita rin ang collectivism at saka individualism sa kultura nila na pwede nating i-connect sa Hofstede cultural dimension. ayan, at bukod pa dun partner, nakita rin natin yung metikulosong pamamaraan ng pagkain nila at yung mga non-verbal cues na katulad ng pagpa-presentation nila sa food and art ganyan, and yung mga placement ng chopstick. Kanina pinakita yung kung paano gamitan yung chopsticks, and nagbibigay ito ng shared understanding sa kanilang kultura talaga na tinutukoy at pwede nating i-connect sa tinutukoy natin na high versus low context culture ni Edward Hall. Yes, naalala ko rin partner, no, yung sinabi ni Miss Mila na malaking part ang presentation ng pagkain sa kanila, which means na kilalang Japan sa makukulay nilang pagkain at saka yung plating nila. Then thinking about it now, it's related to face negotiation theory, kung saan ay sinulat ito ni Ting Tumi dahil kasama siya sa public image ng Japan ang pagiging healthy at pagkakaroon ng makulay na pagkain. Yan, tama naman lahat. No? Kaya sa ating listeners, ano yung masasabi ng mga pagkain naman na bumuo sa inyo?
Sana partner nag-enjoy at nabusog kayo at pati ang ating listeners sa mga baon naming kwentong nagmamasid, Nakikialam, nakikisalo at tumatawid. mga usaping tawid kultura, tawid karanasan. At tawid pusong may saysay at pakialam. This has been Ekay. And this is Shilo, hindi Sheila, hindi din Shiloh, kundi Shilo. Salamat sa pakikinig sa Podcast serye, Com, Culture, and Context, where we come together Celebrate Culture and dive into context.